Hindi ba ninyo batid na marami sa mga Indio ang mangmang? Padre Damaso, hindi nyo ba batid na nasa tahanan tayo ng isang Indio? Maaring masaktan mo si Kapitan Tiago. Ha, matagal nang ipinagpalagay ni Tiago na siya hindi isang Indio. Inuulit ko, wala nang makakatalo sa mga kamangmangan ng mga Indio. Mga kaibigan, ikinagagalak na ipakilala sa inyo ang dahilan sa pagsasalong ito. Ang anak na nasira kong kaibigan, si Dong Crisostomo Ibarra, kararating lamang niya mula sa Europa. Buenas noches, señores, sa mga kura sa aking bayan at sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Patawarin po ninyo ako sa aking pagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kayo na nga ba ang anak ng yumaong si Rafael Ibarra? Si, Senyor Teniente. Maligayang pagdating. Naway mas maging mapalad kayo kaysa sa inyong ama. Muchas gracias, Senyor. Handa na po ang hapag, mga senyor. Halina't kumain! Ha? Wala ka bang mga mata? Mayroon po, senyora. Mga matang mas malinaw pa kaya sa inyo. Ngunit, nakamasid ako sa inyong kulot na buhok. Senyor Ibarra. Teniente, kayo po pala. Ginulat po ninyo ako. Mag-ingat kayo, senyor. Maging aral sana sa inyo ang nangyari sa inyong ama. Tila may nalalaman kayo tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Maaari niyo po bang sabihin sa akin? Wala ba kayong nalalaman? Sa pagkakaalam ko, namatay ang iyong ama sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan, nakulong ang aking ama? Hindi kaya kayo yung nagkakamali lamang? Hindi ako nagkakamali. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Si Rafael Ibarra ang siyang pinagbintangang ere at filibustero ni Padre Damaso. Maaari ba ninyong sabihin sa akin ang buong pangyayari? Bakit siya nakulong? Noon ay mayroong isang Kastilang mangmang at masama ang ugali. Naging kolektor siya ng buwis. Nang siya ay nangongolekta, minsan siyang pinatapagkatuwaan ng mga bata. Baby Bobo! Hindi ba hindi naman marunong magsalat? Bakit siya may nilalang? Tigilan niyo po! Baka ano magagawa ko sa inyo? Ikaw, anong sinasabi mo? Bibiro lamang po ako! Tawa mo sila. Hindi ko kayang saktan mo ang mga bata. Dahil sa kabiguan, niyang makalaya, nasira ang kanyang kalusugan at kabilang buwan na namatay. Kaya pala hindi sinabi ni Kapitan Tiago ang dahilan. Ama ko. Bakit tila wala pa siya? Maupo ka muna, iho. Magandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw rin sa iyo, iho. Nandito po ba si Maria Clara? Saglit lamang. Tatawagan ko lamang siya. Maria Clara, si Tia Isabel mo ito. Pasok po kayo, Tia. Iha, nasa labas na si Crisostomo. Paghihintayin mo pa rin ba siya? Hindi na po, Tia. Ang puso ko'y maninindigan dahil pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Sa tuwing kasama ka, pagsubok malalampasan. Panatag tuwing ika'y minamasdan. Tayong dalawa di magsasawa sa isa't isa. Habang buhay magsasama. Lumipas man ang maraming taon, mahal
Yan ang sigaw ko't bulong mula noon hanggang ngayon. Hinding-hindi malalamig, tunay ang ating pag-ibig. Lumabo man ating isipan sa ating katandaan. Buenos dias, Padre. Kamusta po kayo? Sa kabutihang palad, ako'y nagising pa kaninang umaga. Pakiramdam ko'y ako isang kandilang unti-unting nauupos. Alam kong nalalapit na ang aking katapusan. Manalig lamang kayo, Padre. Ipagdarasal ko kayo. Siya nga pala, nagbalik na sa San Diego ang bugtong na anak ni Rafael Ibarra. Siya nga, Bueno. Kamusta naman siya? Malagod ba ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-San Diego? Mainit siyang niyakap ng kanyang kababayan, lalo na si Kapitan Tiago at ng kanyang may bahay. Ngunit tila iba na ang iniisip ng kanya ni Damaso. Paano mo nasabi iyan? Tila kay laki ng sama ng loob ni Damaso sa binata. Sa bawat pagkakataon sila'y makikita ay agad nagiinit ang ulo ni Damaso. Noong nga nagsagawa ng pagtitipon sa ngalan ni Crisostomo Ibarra, kulang lamang ay agawin niya ang pistola ng tinyente at itutok sa binata. Malamang ay marahil na rin iyon sa nararamdamang puot ni Damaso kay Don Rafael. Kilala ko si Damaso. Matabil ang kanyang dila, ngunit sa kanyang kalooban ay nagtatago ang isang duwag. Gayunpamay, iba ang nakita ko sa binatang ito. Mabait siyang tao, matapang, may dignidad, hindi natatakot ipahayag ang kanyang sarili. Kung gayoy, maaari natin siyang gamitin para sa ikabubuti ng ating kapatiran. Alam kong unti-unti nang nawawala ang ating mga kayamanan. Lubhang matatalino ang mga Indio. Hindi na sila kumakagat sa mataas na buwis na ating ipinapataw. Tama kayo, Padre. Bueno, ako'y mauuna na, Padre. Gracias, Padre Salvi. Maiwan ko na muna kayo. Bumibat na kaya tayo ng lugar. Abis sariwa pa yung sila na. Tignan mo, ditutubo pa. Litek, mabukay ka lang dyan. Binabay ka ba ng makarte mo? Sige, kayon! Pupunta natin to sa libingan ng mga Ichik. Maaari na po ito. Pakabigat naman ang isang to. Kumakain ba ito ng bato? Mabigat na ang isang to. Sige, tara. Tapos na lang natin sa lawa. Si Kapitan Tiago ang nagpagawa ng krus para sa puntod ng inyong ama. Tinaniman ko ito ng bulaklak at ng sampagita. Salamat. Bueno, nasaan ba? Dito po sa likod ng malaking krus. Dito ba? Sandali lamang po. Hindi ito ang aking natatandaan. Sandali lamang po ang aking ipagtatanong. Kayo po ba ang sepulturero dito? Nakita niyo po ba ang itinirik na malaking krus dito? Ang malaking krus, sinunog ko na yon. Ano? Ba't mo naman ginawa yun? Napagsabihan lang ako ng malaking kura. At anong ginawa mo sa bangkay? Sinabihan ako ng malaking kura na ilipat ito sa libingan ng mga Ichik. At ginawa mo naman? Huwag po kayong magalit, senyor. Mabigat po ang bangkay kaya po ito'y tinapon ko sa ilog. Anong ginawa mo sa aking ama? Nagkakamali ka! Wala akong ginawa sa... Anong wala? Di ako! Tinitiyak ko, hindi ako! Si Padre Damaso! Papahinga na muna tayo, Crispin. Ay. Magkano ba ang kinita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso lang, bakit ba? Nais ko sanang ipabayad sa'yo ang sinasabi nilang ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? 2 onsa ang
iniliyag nila sa iyong utang. Sa tingin mo, sa isang taon, kaya kong bayaran yon. Ngunit wala akong ninakaw, kuya. Wala talaga. Natatakot ako na baka malaman ni inay. Mas mabuti pa na magnakaw na lang talaga ako. Hayaan mo na. Kahit sabihin natin kay inay, hindi siya maniniwala. Basilio, may multa ang 2 real dahil sa tamang pagpapatugtog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo sinusualing kung ang ninakaw mo. Wala po akong ninakaw! Mayor sa Kristan, pakiusap. Yo, hindi ka makakauwi ng alas 10 ng gabi. Kung ngunit sa ikasam ng gabi, bawal na pong lumabas. Ah! Kuya! Tulungan mo! Ah! Bakit nakila mo? Ah! 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 Huwag po! Hindi ba po namin nakikita ang aming ina? Ah! Kuya, tulungan mo! Crispin! May makakain ba dito? Meron. Nasaan? Bilisan mo at nagugutom na ako. Oo, sandali lang. Wala nang natira. Ngunit paano na yung mga anak mo? Wala. Bakit? May reklamo ka? Wala. Wala naman. Teka, nasan na nga ba yung mga batang yun? Asa kumbento pa sila, pero pabalik na rin sila niyan. Sandali, hindi mo lang ba sila intayin? Inuutusan mo ba ako? Tandaan mo, aalis ako kung kailan ko gusto. Paalala ko nga din pala, tirhan mo ako ng perang sasahurin ng mga anak mo. Gising pa po ba kayo, inay? Bakit, Basilio? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Bakit ka sugatan? Tumakas po ako ng kumbento, inay. Takot na takot po ako at si Crispin po. Si Crispin? Ano nangyari kay Crispin? Nasaan siya? Naiwan po siya sa kumbento, inay. Aba ayaw po siyang paalisin. Pinagbintangan po siya magnanakaw. Magnanakaw? Ang mabait kong si Crispin? Dahil ba sa mahirap lang tayo, kailangan natin magdusa ng ganto? Inay? Bakit, Basilio? Nagugutom ka? Halika. Eto, nagluto ako ng kanin at tawilis. Kumain ka, anak ko. Ngunit, inay, hindi po ako kumakain ng tawilis. Alam ko, anak. Dumating kasi ang iyong ama kanina. Dumating si Itay? Oo. Subalit umalis din po ba siya? Di po ba? Basilio. Patawad po, inay. O siya, kung ayaw mong kumain, mamahinga ka na sa taas. Bukas ay gagawa ako ng paraan upang makausap ang kura. Sige po, inay. Napansin niyo bang tila may dinaramdam si Padre Salvi? Napansin ko nga. Kung sa gayoy, sino ang magsisermon sa kapistahan? Si Padre Damaso ba? Si Padre Martin? O ang koordinator? Saka na lamang natin isipin yan. Ang isipin natin kung makakabuti ba ito sa kalagayan ni Padre Salvi. Siya nga pala, kayo ba'y nakapagpasa na ng inyong indulhensya plenarya? Sige kayo. Tatawanan ko na lamang kayo mula sa langit habang kayo'y nagdurusa sa purgatorio. Para saan ang mga yan, Ale? Para ho sana sa kura. Nais ko ho sana siyang makausap. May sakit ang kura ngayon. Tungkol saan ba ito? Hindi pa ho kasi umuwi ang anak ko si Crispin. Crispin? Kung ganun, ikaw ang ina ng magnanakaw? Abay matapos magnakaw ng batang iyon ay tumakas din.
Inutusan nga ako ng mga kura na magpunta sa kwartel at magsuplong. Sa katunayan ay papunta ng mga gwardiya sibil sa inyong tahanan upang hulihin ang anak mong magnanakaw. Hindi. Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Hoy, ina ng magnanakaw, huwag mong iyakan ng mga anak mo. Wala kang mapapala sa kanila dahil nagmana sila sa kanilang ama. Wala kang naiturong mabuti sa kanila. Walang mga tao. Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng magnanakaw? Ako nga ho si Sisa, ngunit hindi po magnanakaw ang mga anak ko. Huwag mo nang ipagkaila, Mrs. Kung ayaw mong lumala ang sitwasyon, ipakita mo na kung saan mo itinago si Crispin. Senyor, ngunit maski ako ilang araw ko nang hindi nakikita si Crispin. Kung gayon, isauli mo na lamang yung mga perang ninakaw ni Crispin at iba si Bill. Senyor, kahit pa magutom ang mga anak ko, hindi nila magagawa magnakaw. Maniwala Sinungaling! Pero kung iyan ang gusto mo, ikaw munang ikukulong namin hanggat hindi na isasauli ng mga anak mong kanilang ina. Pero senyor, wala ko talaga ninakaw ang mga anak ko. Maniwala kayo. Es un maricon! Tara! Estupido! Senyor! Estupido! Maria Clara, kamusta naman kayo ni Ibarra? Kami ni Ibarra? Ano kami ni Ibarra? Hindi ba't kakauwi lamang niya? Oo, sa katunayan ay papunta na siya rito ngayon at sabay kami mangingisda. Uy! Pasensya na kayo at ako'y nahuli. Kakatapos ko lamang magmisa. Padre Salvi, tamang-tama po ang dating ninyo. Halik kayo at kumain. Nabalitaan niyo na ba ang patungkol sa lumapastangan kay Padre Damaso dahilan upang siya ay magkasakit? Hindi pa po, Padre. Sino daw po ang taong iyon? Napansin ko lamang, Padre Salvi. Nasaan ang dalawang kapatid na sakristan, pinagbibintangan yung magnanakaw? Ha? Hindi. Hindi ko alam. Talaga ba? Yun ba ang katotohanan? Lapastangan! Anong pinapahiwatig mo? Huwag po kayong magalit, Padre. Napansin ko lamang na tila mas mahalaga sa inyo ang paghahanap sa nawawalang onsa kaysa sa mga nawawalan yung sakristan. Biete a la mierda! Abay talagang! Itigil nyo yan! Nandito tayo upang magdiwang, hindi upang magbangayan. Kung inyong mamarapatin, mga Ginoo, tayo umuwi na. Hindi man lang niya ako binati sa aking pagdating. Talagang tumaas na ang tingin niya sa kanyang sarili. Nakapunta lamang siya sa Europa. Abay, akalain mong sino kung umasta. Huwag mo na lang ang pansin ng kanyang sinasabi, mahal ko. Kung alam ba lang kung gaano ako natutulog sa kurang. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Akalain mo isang disente ngunit hindi rin marunong gumalang sa batas ng simbahan. Patawarin mo ako, Maria Clara, pero hindi ko na ito matitiis pa. Tama lamang na pinarasahan siya at mamatay sa kulungan. Hinayaan ko kayong insultuhin niyo ako, ngunit wag na wag niyong babasusin ang alaala ng aking ama. Alagad ng Diyos? Paano niyo nasabing siya'y alagad ng Diyos? Ang taong ito ang naggatid sa aking ama sa kabiguan ng dahilan ng kanyang pagkamatay. At ngayon, nagawa pa niyang basusin ang alaala nito? Ganito ba ang gawain ng isang alagad ng Diyos? Sosto mo! Pakiusap! Alang-alang mo na sa akin! Huwag mo sasaktan si Padre Damaso. Maria Clara, kung hindi lamang kita mahal, baka nakita niyo na kung may dugo ba talagang dumadaloy sa mga taong iyan. Kung mapagtimpisa na si Ibarra, hindi sana mangyayari ang gayon. Walang makakapigil kay Ibarra sapagkat wala itong kinatatakutan na otoridad. Handa ang bata na dungisan ng kanyang kamay sa kung sino mang lumapastangan sa kanyang ama. Dahil sa maagap na pagsansala ng kanyang itinatangi at minamahal na si Maria, ay hindi nito itinuloy ang kanyang plano na kitlan ng hininga si Padre Damaso. Hinihintay ni Ibarra na tulungan siyang taong bayan bilang pagtanaw ng utang na loob
sa kabutihan na gawa niya at ng kanyang ama. Wala silang magagawa sapagkat laging nasa katwiran ang mga praile. Ang ganito ay nangyayari sapagkat hindi nagkakaisa at watak-watak ang mga taong bayan. Samantalang ang mga praile at mahiyaman ay nagkaabuklod-buklod. Halika rito! Tila hindi na matutuloy ang pagpapatayo ng paaralan ni Senyor Ibarra. Mukhang wala ng pag-asang makakatapos ang ating mga anak. Di lamang yan, mukhang hindi na rin matutuloy ang pagpapatayo ng simbahan. Idiniklarang pilibustero si Senyor Ibarra. Sandali lamang, ano ba ang iyong pilibustero? Buo na ang desisyon ko. Hindi maaaring makapagkita kay Ibarra hanggat hindi naalis ang iskomunyo sa kanya. Ama, bakit? Kami ni Ibarra ay nagmamahal ng tunay. Tapos na ang usapan ito. Alis muna ako. Tutungo ako sa kumbento. Tahan na, Maria. Huwag kang mag-alala. Susulat tayo sa Papa at magbibigay ng malaking limos. Isa pa, madaling mapatawad ang kasalanan ni Ibarra. Oo nga, Maria. Hayaan mo. Gagawa ko ng paraan upang kayo magkausap. Nakausap ko na ang pare. Inatasan niya akong sirain ang kasunduan ng pag-isang dibdib niyo ni Ibarra. Wika ni Padre Sibila. Huwag na raw siya tatanggapin sa aking tahanan. Maging ang pagkakautang ko ay huwag na raw bayaran kung ayaw kong mawala ang aking buhay at kaluluwa. Meron pang isa. May kamag-anak si Padre Damaso na nakatakdang dumating mula sa Europa. Siya ang inilaan bilang inyong bagong katipan. Maria, patawarin mo ako. Hindi ko. Ano ba nangyari sa'yo, Tiago? Ang pagpapalit ng katipan ay hindi parang pagpapalit lamang ng baro. Bakit hindi mo kausapin ng arsobispo? Wala iyong saysay. Ang arsobispo ng isang praile. Kaya pakinggan lamang ang kapwa niyang praile. Magandang gabi, Senyor Ibarra. Ako si Lucas, kapatid ng inhinyerong inyong pinatay habang kayo'y nagpapakasaya sa inyong bagong paaralan. Patawad, ngunit hindi ako mamamatay tao. Gayon ba? Kung gayoy, magkasundo na lamang tayo. Magkano ba ang halagang inyong ibabayad kapalit ng buhay ng aking kapatid? Nabanggit kong hindi ako isang mamamatay tao, ngunit mas lalong hindi ako isang hangal. Hindi napapalitan ng salapi ang buhay. Iyon ay aksidente. Walang nagnais na mangyari iyon. Huwag kayong mag-alala, senyor. Madali akong kausap basta't salapi ang nakikipag-usap. Lilimutin ko ang nangyari sa aking kapatid kapalit ng halagang ibibigay ninyo sa aking pamilya. Malaking kawalan ng aking kapatid sapagkat siya ang bumubuhay sa amin. Pasensya na, ngunit wala akong magagawa. Magbalik ka na lamang sapagkat ako'y dadalaw pa sa may sakit. Isostomo Ibarra, turingang siya ang apo nagbilad sa aking ama sa inyo. Isa ang dugong nananalaytay sa aming mga ugat. Ngunit kung siya nga'y totoong mataas kong magbayad, tiyak kong kami magiging mabuting magkaibigan. Kapitan Pablo, katagal na kitang hinahanap. Ilang bundok ng aking tinawid. Dito lamang pala kita matatagpuan. Elias, kumusta ka na? Matagal na tayo hindi nagkita. Kakatuwa, hindi ba? Noong uli tayo nagkita, ako'y napakalakas pa at ika'y kaawa-awa. Tila ba'y pinagpalit tayo ng tadhana? Kapitan, tama lang din na walang nangyari sa paghanap niyo sa angkang nagpahamak sa inyong pamilya. Nais ko kayong isama sa lupaing di binyagan, doon mamuhay tayo ng parang mag-ama. Maganda ang iyong alok, Elias. Ngunit hindi ako matatahimik hanggat hindi ko napag-iiganti.
Dati ay kinatagpo ako ng kamatayan at naging duwag ako. Ngunit ngayong mas matibay na ako at wala nang mawawala sa akin, siya na ang tinutubis ko. Nauunawaan ko, ako may puno ng puot ang puso, ngunit nagawa ko itong limutin sapagkat ayaw kong makasugat ng inosente. Elias, iyon ay dahil bata ka pa. Hindi yung pa naranasang mawalan ng pamilya. Hindi yung pa nasaksihan ng pagdurusa at kamatayan ng iyong anak. Ako may ayaw kong makasakit ng sino mang walang kasalanan sa akin. Ngunit kung sino man ang sumira sa aking buhay, siya ay aking hahanapin at pagbabayarin. Tila buo na ang iyong pasya. Kung gayon, may kilala akong makakatulong sa iyo. Kapag ang sakit ay malala, kailangang gamutin muna ito gamit ang maabding panlunas. Ang sakit ng bayan ay malubha, kaya't kailangan gumamit ng dahas upang ito'y mapabuti. Ang isang magaling o mabuting manggagamot ay sinusuri ang pinagmulan ng sakit at hindi ang mga palatandaan nito na pinipilit na malunas. Ipagpalagay nating may magagawa ako. Kapag pinahina ang Gwardiya Sibil, mawawalan ng katahimikan ng bayan. Ayaw kong mangyari iyon. Kung tutusin, may utang na loob pa tayo sa gobyerno sapagkat mayroong kaayusan sa lipunan. Nakikita kong kapwa tayong may pagmamahal sa bayan, Senyor. Ngunit nakikita ko rin na magkaiba tayo ng konsepto ng kapayapaan. Sasabihin ko na lamang sa mga tulisan na ilipat na sa Diyos o sa aming mga sariling bisig ang aming kapalaran. Ako man, Senyor, ay isang sawing palad. 60 taon akong nakalilipas, ang aking nuno ay isang tenedor de libros. Sa isang bahay kalakal ng mga Kastila. Naninirahan siya sa Maynila kasama ang asawa at mga anak na lalaki. Isang gabi ay nasunog ang tanggapan ng kanyang pinaglilingkuran. Ang aking nuno ay nasakdal sa salang panununog. Palibhasa ay mahirap at walang salapi. Siya ay nahatulan, ipinaseyo siya sa mga lansangan, sakay ng isang kabayo at pinapalo sa bawat kanto. Buntis noon ang kanyang asawa. Sa kabila ng nangyari sa kanya, pinilit niyang maghanap ng pagkakitaan kahit na masama, masuportahan lamang ang asawa at anak. Hinagtagal ay namundok na lamang sila. Nanganak ang babae, ngunit di nagtagal ay namatay ang mga anak. Hindi nakayanan ng aking nuno ang mga kamalasan sa buhay, kaya't nagbigti ito. Hindi na ipalibing ang babae, ang asawa at ito'y nangamoy. Nalaman ng otoridad ang nangyari at nahatulan din siya. Ngunit hindi ito natuloy sapagkat hindi pa siya naghihilom mula sa panganganak. Nang gumaling siya, ay tinuloy ang hatol. Nakatakas siya mula sa mga otoridad. Nang lumaki ang anak na lalaking panganay, siya ay naging isang tulisan. Nanunog siya at pumatay upang may paghiganti ang sinapit ng kanyang pamilya. Nakilala siya sa tawag na Balat. Ang bunso naman ay lumaking mabait at mapagmahal. Isang araw, ay nagising na lamang ang bunso. Napatay na ang kanilang ina. Wala siyang nagawa kundi tumakas. Napadpad siya sa tayabas at namasukan bilang isang obrero sa isang mayamang angkan. Dahil maganda ang ugali, agad siyang nakagiliwan. Nagsikap siya at nagkaroon ng puhunan. Hanggang sa napaunlad niya ang kabuhayan, nakilala niya ang isang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Nagkamabutihan sila at nailugso ng babae ang puri at desididong panagutan ito. Sa halip na makasal, ay pinakulong siya ng mayamang pamilya ng babae. Ang babae nanganak ng kambal. Ang lalaki ay si Elias. Pinag-aral ng mayamang angkan ang magkapatid na si Elias sa mga Eswita. Ang babae ay sa Concordia. Hindi na malaya ng dalawang panahon at naitakdang makasal ang babae sa kanyang minamahal. Ngunit nawala lahat iyon. Makaraang may mabunyag ang kanilang nakaraan. Hindi natuloy ang kasal. Lalo pang binayo ng kalungkutan ng kapatid ni Elias na mabalitaang kinasal na sa iba ang kasintahan. Nawala na lamang siya na parang bula. Di nagtagal ay nabalitaan may nakitang bangkay na babae sa may kalamba na may tarak sa dibdib. Iyon ay ang aking kapatid. Ako ay napaggala-gala at tumakbo mula sa paratang na kailan may di ko ginawa. Elias,
Kaysa ninyo ako sa anumang hangarin ng inyong pangkat. Subalit wala akong magagawa. Ang kasamaan ay hindi malulunasan ng kapwa kasamaan. Kailangan ko nang magpaalam, Elias. Kung maaari, limutin mo na ako. Pag mo na akong babatiin kung ako may muling makita mo. Kapitan, patawad, ngunit wala nang makakatulong sa inyo. Gayunpaman, akin ang inialay sa inyo ang aking sarili. Kaisa ninyo ako. Ako ang ina na magnanakaw! Hoy, anong anino? Saan nakita? Sa sementeryo? Tatlong anino? Hindi ko alam. Sino yung mga yun? Hindi ko din alam. Saan sa Ang sementeryo? alam ko lang, ang sinasabi ng mga taong bayan ay may nakitang anino sa sementeryo. Tatlo? Talaga? Oo. Anong ginawa nila dun? Tinanggap na ng alkalde ang aking pagbibitiw sa pwesto. Sa tingin ko, hindi ito ang tamang panahon bago para bumitiw ka. Ang isang pinuno ay dapat manatili sa tabi ng kanyang bayan. Ang bayan ay may kakayahang magbago kahit walang pinuno. Pero di pa uli ang lahat. May pag-asa pa tayo. Hindi ako. Malapit na akong lumisan. Pilosopo. Sabihin mo kay Ibarra nais ko siyang makausap bago ako pumanaw. Hindi ito maaari. Mahal ko. Anong nangyari sa'yo, anak ko? Masaya na ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Wala na. Patayin na si Crisostomo. Patayin na ang taong pinakamamahal ko. Pasensya na, anak. Tanging si Ibarra lang ang mahal ko, wala nang iba. Hindi ko mahal si Alfonso at hindi ako magpapakasal sa kanya. Bakit ba kailangan ninyong manghiram sa akin buhay? Sino ba kayo para gumawa ng desisyon para sa akin? At huwag na ninyo ako matawag-tawag na anak. Kailan may hindi ko gugustuhin na maging ama ang isang katulad ninyo. Totoo niyan ay, Ayun o. Ayun o, magsalita kayo. akong iyong tunay na ama. Hindi. Sinungaling. Hindi. Hindi ako nagbibiro at hindi ako nagsisinungaling. Ngunit paano? Hapon noon. Salvador! Salvadores! Pasok.
Pinapatawag po ninyo ako, Padre. Patawag mo si Pia Alba. Pupuntahin mo siya rito. Opo, Padre. Padre, perdóname, porque soy culpable. Padre Damaso, pinapatawag daw po ninyo ako. Pia, Wag! Bakit kayo sa akin? Wag! Bakit kayo sa akin? Wag! matapos na yun ay sinarili na lamang ni Pia ang nangyari. Hanggang sa may panganak ka. Pumanaw siya at kinupkup ka ng mag-asawang De Los Santos. Ako'y isang makasalanan, ngunit sa lahat ng aking mga pagkakasala. Iyon ang talagang bumabagabag sa akin, magpasa hanggang ngayon. Labis ako nagsisisi. Alam ng Diyos iyon. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak. Magtutungan na kayo tunay ninyong anak. Kung may natitira pang kahit katiting man lang na malasakit para sa akin. Hindi niyo ako ipapakasal kay Alfonso. Mas nanaisin ko pa magmongha kaysa mapakasal sa lalaking hindi ko naman iniibig. Kung hindi, mawakasan ko ang aking sarili buhay. Ngunit Maria. Mamili kayo! Ang bento, makamatayan. Hindi. Hindi. Siguro yun ang iyong nais. Ngayon din ay papatigil ko ang kasal. Tunay ngang may Diyos na nagpaparusa. Ngunit sana'y ako na lamang. Huwag na ang pinakamamahal kong anak. Inay! Sino ka? Hindi kita kilala. Inay, ako po to si Basilio, ang anak niyo. Anak ko? Hindi kita kilala. Inay? Huwag po kayo matakot sa akin, Inay. Basilio? Opo, ako nga po. Anak ko! Salamat, Elias. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na akong patay. Hindi ba tayo ligtas, Senyor Ibarra? Manatili kang alerto. Uy! Si Ibarra! Ibarra, kailangan nating maghiwalay. Ako ang hahabulin nila. Ikaw, magtago ka. Huwag ka na bumalik sa San Diego. Hindi, Elias. Hindi kita iiwan. Wala nang panahon para sa pag-aalinlangan. Kung ako'y mamamatay, hiling ko lang. Huwag mong kalimutan ang bayan. Andiyan yung mga Guardia Civil. Patay na si Senyor Ibarra.
at sa mga sumunod na panahon at lumipas na taon. Pumasok sa kumbento si Maria Clara. Nanirahan na si Padre Damaso sa Maynila. Di nagtagal, siya ay inilipat ng Padre Provincial sa isang malayong probinsya. Kinabukasan, siya ay nakitang bangkay sa kanyang higaan. Sa pagsusuri ng doktor, sama ng loob o bangungot ang sanhi ng kanyang ikinamatay. Sa kabilang dako, si Pari Salvi habang hinihintay niya ang pagiging obispo, ay nanungkulan pansamantala sa kumbento ng Santa Clarang pinasukan ni Maria Clara. Kasunod nito ay umalis na rin sa San Diego at nanirahan na sa Maynila. Ilang linggo naman bago naging ganap na mongha si Maria, si Kapitan Tiago ay dumanas ng sapin-saping paghihirap ng damdamin, nangayayat ng husto. Ang lahat ng mga santo at santang kanyang pinipinta kasi ay nalimot niya. Ang kanyang inaatupag ay ang paglalaro ng liempo, sabong at paghitit ng marijuana. Di nagtagal, napabayaan niya ang kanyang katawan at kabuhayan. Ang kanyang dating marangyang tahanan ay mayroong nakasulat sa pintuan na Fumadero Publico de Anfion. Ganap na siyang manalimot ng mga tao. Wala ni isa mang nakakaalala sa kanya. Siya na isang tanyag at dating iginagala. Adios, Patria Adorada. Tanggapin ang hamon. Buhay mo man ang siyang nakataya. Lumaban at bumangon. Walang abot kapag nakahiga. Sumalungat sa alon. Kahit panulat lang. Mga letra sa papel na isinulat. Aking mga saloobin na binubuhat. Habang lumulusong sa kumunoy. At maiahon ng bayan na darang sa apoy. Aking ina, kumusta ka na? Sa akin huwag kang mag-alala. Kahit ako'y nawalay sa'yo, ang nais ko ay malaman mo na. Salamat dahil ikaw ang kauna-unahang kong guro. Sa napakaraming bagay na inyong itinuro sa akin at sa lahat ng aking mga kapatid. Kahit madilim ang gabi ay kandila sa silid. Tagadala ng liwanag pag ako'y nagbabasa. Ang nais ko lamang ay masagip ang iyong mga mata. Nalaman kong ang karunungan ay di dapat duwag ng mapatunayan. Kung minsan ang katarungan ay bulag kahit gaano kalupit ang sa iba'y ating sinapit. Pag may galit at pagkit sa pagmamahal ka kumapit. Yan ang sabi mo sa akin. Ang isip ay pinukas. Di kailangan gumamit ng dahasing pag makaalpas. Kulay kayo magdiman ng aking bibig. Hindi magkukupi paglalaban ng lahi. Pag-ibig na taglay aking sinabuhay. Abutin ang tagumpay kahit pa hanggang bukas. Kalayaan mo at kalayaan ko ang kayang manalitong bayan ko. Kalayaan mo at kalayaan ko ang kayang manalitong bayan ko. Tanggapin ang hamon. Buhay mo man ang siyang nakataya. Walang abot kapag nakahiga. Sumalungat sa alon. Kahit panulat lang ang baon. Ang puso ko'y maninindigan dahil pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Sa tuwing kasama ka, pagsubok malalampasan. Panatag tuwing ika'y minamasdan.
tayong dalawa di magsasawa sa isa't isa. Habang buhay magsasama, lumipas man ang maraming taon, mahal kita, yan ang sigaw ko't bulong. Mula noon hanggang ngayon, hinding-hindi malalamig, tunay ang ating pag-ibig. Lumabo man ating isipan sa ating katandaan, hinding-hindi malalamig, tunay ang ating pag-ibig. Lumabo man ating isipan sa ating katandaan.